Samantala, pagbuo ng mga programa at batas para sa mga kababaihan. Diyan nakilala si Liberal Party Senatorial Beth Risa Ontiveros. Para lubos pa natin siyang makilala, narito ang report ni George Bandola. Tinatangka ng punuan ng kampo ni Risa Ontiveros sa mga loopholes ng nakaraan nitong kampanya para masiguro ang panalo nito ngayong midterm elections. Ayon kay Ontiveros, sisikapin itong maabot ang kamalayan ng mga tao sa probinsya para maipaalam ang kahalagaan ng pagkakaroon ng isang Ontiveros sa Senado. Kung ano yung pagkukulang, kailangan kong punuin. Kung natulog lang kami ng ilang oras, siguro dapat isang oras na lang kami iidlip sa bawat araw. At kung ano yung effort na nagkulang noon ay kailangan namin punuin. Kung may pagkakamali at marami kaming natutunang leksyon, iwawasto namin ngayon. I will run it tulad ng pagtakbo ng kampanya nung nakaraan, pero mas maagang paghahanda, mas malawak na pagpapakilala sa ating mga kababayan. So kung ano man yung tama at sapat na nagawa noon, hihigitan pa, dodoble, hindi triple. Layo ni Ontiveros na mapalakas ang kakayahan ng mga kababaihan sa legislatura, lalo na ang pagpapalakas ng kanilang partisipasyon sa gobyerno, private sector at mga civic action. Definitely yung mahihirap ay laging dapat front and center sa anumang plataforma, electoral man o paggogobyerno. Sa tingin ko, dun sa plataforma ko, isesentro ko pa sa kababaihan at sa kalusugan. So yung kalahati ng populasyon kung kanino ako nabibilang at yung isang pangunahing serbisyong panlipunan na tinututukan din ni na President Noy sa kanilang PhilHealth coverage expansion at kalusugang pangkalahatan o universal healthcare, at na may mga panalo na tayo nitong nakahuling mga taon sa Cheaper Medicines Law at Reproductive Health Law. Abala na ang kampo ni Ontiveros para ikutin ang mga mahihirap na bayan at mga probinsya, kasabay ng pagbibigay ng pag-asa na magkakaroon ng mga bagong batas para tulungan ang mga itong makaahon. Siguro isa sa mga una na ay yung political empowerment ng mga kababaihan upang makalahok sa pamamahala sa ating bansa mula sa barangay hanggang sa rin pong pangarap ng United Nations. Gayon din po yung economic empowerment ng aking mga kabaro, ang suporta ng ating pamahalaan sa daang matuwid para sa trabaho at hanap buhay ng mga kababaihan, dahil kami po ay nais talagang mag-ambag, lumahok at makinabang sa inclusive growth na itinutulak ni President Noy. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.